Tara, samahan niyo po ako at pag-usapan natin yung iba't ibang pinagagamitan ng diode. Pero bago po tayo mag-umpisa, ano nga ba ang isang diode? Ang diode ay isang electronics component na mayroong kakayahang padaluyin ang kuryente sa iisang direksyon lamang. Ganito ang schematic symbol ng isang diode. At ganito naman ang kanyang actual appearance. Ito ay mayroong dalawang terminal na tinatawag na anode at cathode. Yung markings na guhit sa body ng diode, yun yung nagre-represent ng cathode or negative. At yung walang markings naman, yun yung nagre-represent ng anode or positive. Tandaan nyo na kapag pinadaloy niya yung kuryente, ang tawag doon ay forward bias. Pero kapag hinarangan niya yung daloy ng kuryente, ang tawag doon ay reverse bias. At dahil nga sa ganyang katangian, ang mga diode ay mostly ginagamit sa mga power supply, kung saan kino-convert nito yung alternating current sa direct current. At ang tawag sa diode na yon ay rectifier diode. At ang tawag naman sa process ng pag-convert ng alternating current sa direct current ay rectification. Pero teka, di ba sabi mo binablock niya yung daloy ng kuryente? Pero bakit pagdating sa alternating current, kahit na bali-baliktarin ko yung koneksyon ng diode, pinapadaloy niya pa rin yung kuryente? Alam nyo kasi ganito yan. Para mas lalo kayong maliwanagan, umpisahan natin sa kung ano nga ba yung ibig sabihin ng AC or alternating current. From the root word alternating, ibig sabihin, papalit-palit yung ating current. So, nagbabago siya, back and forth. So, tumataas, then bumababa, tapos tumataas na naman. Hindi po siya steady sa isang straight path lang. At kapag sinabi naman po natin na sinusoidal, ito po yung sine wave. At ito po yung ideal waveform na nasusukat natin sa ating wall outlet. At kung nakikita nyo sa ating oscilloscope, nagbabago yung kanyang direksyon. So, tumataas at apparently bumababa, tapos bumabalik na naman sa taas. Hanggang sa paulit-ulit na mangyari yung cycle na yan. At since dito nga sa atin sa Pilipinas, mayroon tayo ng 60 Hz frequency sa ating wall outlet, ano naman ang ibig sabihin yon? Alam nyo kasi ganito yan, ang 1 Hz ay katumbas ng 1 complete cycle sa loob ng isang segundo. At dahil nga mayroon tayo ng 60 Hz frequency dito sa Pilipinas, ibig sabihin, sa loob ng isang segundo ay nagkakaroon tayo ng 60 complete cycle or 60 times siyang paulit-ulit na nangyari sa loob ng isang segundo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, ang diode ay mayroong kakayahang mag-block o harangan yung daloy ng kuryente. Pero bakit sa alternating current or AC, pinapadaloy niya pa rin yung kuryente kahit na bali-baliktarin pa rin natin yung diode? At para masagot ang katanungan na yan, ay gagamit tayo ng isang signal generator na nagge-generate ng 60 Hz sine wave. Gagamit din tayo ng isang oscilloscope nang sa ganun ay makita natin yung waveform ng ating signal. At syempre, hindi dyan mawawala yung ating main character na isang diode. Ngayon, kung titingnan yung maigi yung waveform ng isang sine wave, makikita nyo nagbabago siya ng direksyon, di ba? So, tumataas, then bumababa, and then tumataas na naman. Tandaan nyo na sa upper portion, yun po yung nagre-represent ng positive. At yung nasa gitna naman, yun yung nagre-represent ng zero. Tapos doon naman po sa lower portion, yun yung nagre-represent ng negative. Ngayon, sabi ko po sa inyo kanina, ang diode ay mayroong kakayahang i-block o harangan yung daloy ng kuryente. At dahil nga yung sine wave ay nagbabago ng direksyon simula positive to negative, masdan nyo pong maigi kung ano yung mangyayari kapag nilagay ko yung diode na to. At kung nakikita nyo, hindi nabuo yung sine wave. Mayroong portion na nag-cut siya or nagkaroon ng straight line, tapos umumbok. Then nag-straight line na naman, tapos nagkaroon naman ng umbok. So ano yung ibig sabihin yun? Ibig sabihin, yung half cycle ng sine wave ay na-block ng diode. At ang tawag sa ganitong configuration ay half-wave rectifier circuit, kung saan yung kalahating waveform ng sine wave ay binablock ng diode at yung kalahati naman ay pinapadaloy niya. Ngayon naman, mayroon tayo ng tinatawag na full wave rectifier circuit configuration, kung saan gumagamit tayo ng bridge type rectifier diode. Sa ganitong configuration, 4 na diode yung ginagamit. So, bakit naging ganun? Tandaan natin na sa 4 na diode na yon, yung tig-2 diode ay tumakbo sa line 1 at saka line 2.
Ibig sabihin, parehas na nire-rectify ng diode yung positive at negative portion ng sine wave. Kaya kung titingnan nyo yung output dito sa ating oscilloscope, continuous yung kanyang umbok at wala siyang straight line kagaya sa half wave. Ngayon, ang tawag sa umbok na yan ay ripple voltage. Ibig sabihin, hindi pa po yan pure DC. Kahit nasa half wave, makikita nyo, mayroon pa po siya ng ripple or mayroon pa siya ng umbok. At para ma-eliminate yung ripple voltage na yan, diyan na papasok yung tinatawag na filter capacitor. Ngayon ay mabalik tayo. Kung titingnan nyo sa ating oscilloscope, yung output ng diode ay mayroong umbok at mayroon din ito ng gap. At para ma-eliminate yung gap na yan, diyan na papasok yung filter capacitor. Alam naman natin na ang isang capacitor ay mayroong kakayahang mag-store ng voltage. So, ang gagawin po ni capacitor ay pupunan niya yung gap na yan para hindi agad-agad bumaba yung ripple or umbok na yon. At ang sa ganon ay manatili siya doon sa peak ng ating waveform. At ang magiging resulta, ma-eliminate natin yung ripple voltage at magkakaroon tayo ng pure DC output. At kung nakikita nyo, kapag nilagay natin yung capacitor, nagiging straight na lang yung output niya at nawawala yung ripple. At kapag tinanggal ko yung capacitor, makikita nyo, mayroon siya ng ripple or umbok. At kapag tinanggal ko naman yung diode, makikita nyo, sine wave. So, ganun lamang po kadali kung ano yung nangyayari sa isang diode kapag ginamit natin siya bilang isang rectifier. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang video ito ay hatid sa inyo ng UT Source. So kung kayo po ay naghahanap ng iba't ibang electronics components ay maaari nyo pong bisitahin si UT Source dahil sila po ay nag-o-offer ng iba't ibang electronics components at hindi lang po yun, nag-o-offer din po sila ng iba pang mga services. So maaari nyo pong bisitahin si UT Source at ilalagay ko po yung link dyan sa ating video description. Pero alam nyo ba na hindi lang sa rectification ginagamit ang diode, kundi ginagamit din ito bilang protection sa ating mga circuit na sinusuplayan natin ng DC. Halimbawa ay meron po kayo ng isang circuit na napaka-sensitive sa reverse polarity. So dapat meron po kayong sinusunod na positive at negative. Dahil ito po yung mga circuit na kapag nabaliktad mo yung kanilang polarity ay automatic sira po yung circuit mo. Ngayon, para maiwasan yung pagkakasira ng circuit mo sa reverse polarity, dito na papasok yung diode. Alam naman natin na ang diode ay mayroong kakayahang harangan at padaluyin ang daloy ng kuryente. So, maaari kayong mag-series ng diode sa pagitan ng supply voltage mo at input voltage ng circuit mo. So, kapag nasa tama yung connection, papadaluyin niya yung kuryente. Pero kapag nabaliktad mo yung polarity mo, ibablock niya or haharangan niya yung daloy ng kuryente. So, safe yung circuit mo. At yan po yung halimbawa ng application ng diode. Ginagamit po ito bilang reverse polarity protection para sa ating mga circuit. Oh my God! Wow! Ngayon naman, mayroon ako ng isang maliit na amplifier at sinupply natin siya ng ating DC power supply. At nakikita nyo, gumagana siya. Ano kaya sa tingin nyo yung mangyayari kapag binaliktad ko yung polarity ng kanyang supply? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Masisira kaya yung unit? Tingnan natin. So kung nakikita nyo, gumagana pa rin yung ating circuit, di ba? Damn! Baliktarin ulit natin yung ating supply. So, gumana pa rin siya. So, kahit na balibalik na rin man natin yung ating supply ng ilang beses, wala na ng sinusunod na polarity yung ating circuit. Gagana at gagana pa rin siya. At alam nyo ba na ang pinaka-major components pa rin dito ay walang iba kundi diode pa rin. At ang tanong dyan, paano yun nangyari? At kung titingnan yung maigi yung pinasukan ng supply natin, dumaan muna siya sa isang bridge type rectifier diode bago pumasok sa board ng ating amplifier. At yung bridge type rectifier na yun yung sekreto kung bakit kahit na balibalik na rin naman yung supply mo, ay gumagana pa rin yung ating circuit. At ito yung kwento dyan. Kung titingnan yung maigi yung schematic symbol ng rectifier diode, ay para siyang diamond na may 4 na diode na nakaikot. What? Bro, what are you talking about, man?
At kapag sinupply natin ng DC yung bridge type rectifier diode, ang mangyayari ay yung dalawang diode ay magiging forward bias, samantala yung natitirang dalawang diode naman ay magiging reverse bias. Ganon din yung mangyayari kahit na baliktarin pa natin yung supply na pumapasok sa ating diode. Bale, magsaswap lang sila ng position. Yung dating naka-reverse bias ay magiging forward bias at yung dating naka-forward bias ay magiging reverse bias. Kaya mapapanatili pa rin natin na tama yung polarity ng output ng ating bridge type rectifier diode. At kung hindi pa rin po kayo kumbisido, ay ipapakita ko sa inyo. So mayroon ako dito ng isang bridge type rectifier diode. At dito sa AC markings na to, dito po natin ipapasok yung ating DC supply, na syempre nanggagaling sa ating DC power supply. So, maaari po kayong gumamit ng battery, kaya nga lang wala po akong available na battery dito. So, gagamit din po tayo ng isang digital tester na nakaset sa DC voltmeter. At kung nakikita nyo, kahit nabaliktarin ko man yung polarity na pumapasok sa bridge type rectifier diode, nananatiling parehas pa rin yung polarity na nasusukat natin sa ating digital tester. Nice. Kung napapansin nyo, sa kakakalikot nyo ay mayroon kayong makikitang relay. At sa relay na yun, ay mayroon kayong makikitang katabing diode. So, mayroon akong nabasang post sa Electronics Technician Facebook group at tinatanong niya kung ano daw yung tamang pagkakabit ng diode sa relay. Ngayon naman, para sa akin lang, based sa kanyang connection, wala naman ako nakikitang mali. Nakadepende kasi yun sa kung saan niya kinabit yung supply niya doon sa relay. Tandaan natin na sa ganitong connection, dapat nakakabit yung cathode ng diode sa positive supply. Sa madaling salita, dapat naka-reverse bias yung diode. Pero ang tanong dyan, ano nga ba yung gamit ng diode doon sa relay? Bakit mayroong diode na nakaparallel doon sa coil ng relay? Alam nyo kasi ganito yan, ang isang relay ay mayroong coil. At yung coil na yon kapag na-energize ay nagsisilbing isang maliit na inductive load. So, alam naman natin na ang isang inductor ay mayroong kakayahang mag-generate ng mataas na voltage spike. At yung voltage spike na na-generate ng coil ng relay ay hindi desirable or hindi kailangan. So, bakit? Dahil nga, maaari niyang masira yung nagdadrive sa kanya. So, kadalasan, BJT transistor, minsan naman ay MOSFET. Kaya tayo gagamit ng diode. So, ano nga ba yung tawag sa diode na yun? Yung diode na yun, ini-eliminate niya or tinatanggal niya yung voltage spike na nanggagaling doon sa coil ng relay. At nang sa ganon ay maiwasan niya na masira yung nagdadrive doon sa relay. At ang tawag sa diode na yun ay freewheeling diode. Sa iba naman ang tawag dito ay flyback diode. So ngayon naman ay ipapakita ko po sa inyo kung paano yun nangyari. So mayroon ako dito ng isang relay na kinabitan natin ng ating power supply na nakaset sa 12 volts. At kung napapansin nyo, kapag nagsiswitch yung relay, ay meron kayong makikitang mataas na voltage spike dito sa ating oscilloscope. At yung mataas na voltage spike na yon, yun po yung maaaring makasira sa kung anumang components yung nagdadrive dito sa relay. So minsan nga, BJT at minsan naman ay MOSFET. At para ma-eliminate yung mataas na voltage spike na yan, kakabitan natin ng diode. At ngayon naman ay isi-switch natin itong ating relay. At kung nakikita nyo, nawala yung voltage spike. So yun po yung gamit ng diode dito sa relay.